apo ni Lolo Arturo sa kanyang bunsong anak na si Mama Cecil po. So mula grade school po, pag tinatanong ako to introduce yourself, parang what is a fun fact about your life? Isa lang lagi ang sagot ko. Hindi ko pinagmamalaki yung sarili kong grades or achievements. Ang pinagmamalaki ko ang lolo ko. Kasi totoo naman, wala kayo sa lolo ko. So wala kayo sa lolo ko dahil kilala siya ng buong barangay. Every week, pinupuntahan siya ng mga bata, nanghihingi ng Cloud9 or Chocnut. Sa simbahan, mas sikat pa siya kaysa sa pare. Mas maraming nagpapabless sa kanya kaysa sa pare mismo. Siya rin ang buhay ng bawat party, ang host ng bawat Pasko. Alam ng lahat ang 10 waling-waling. Wala kayo sa lolo ko. Sa edad na 86, sumasakay pa siya sa roller coaster. Sa amusement park, talo pa niya ang ibang tao kasi siya pwede sa lahat ng rides. Pero syempre stand out si lolo. Nakapolo at leather shoes habang nasa rides. Noong nagbakasyon kami, sinasamahan pa niya kami mag-shopping. Maraming lakad. Masakit syempre sa paang naka-leather shoes. Pero ayaw pa rin niya magpaalalay. Feeling niya bata pa siya. Never siyang umayaw sa lakwatsa. Kaya masaya rin siyang kasama. Yun lang minsan, sinasamahan ko siya sa CR, abutin ng mga 10 minutes para umihi, pero okay lang. Wala kayo sa lolo ko. Dahil sa edad na 90, nagmamaneho pa siya ng maliit niyang Picanto. Minsan sumasabay kami papuntang simbahan. Yun lang, mahigpit ang kapit namin sa handrails at ramdam lahat ng humps at lubak sa kalsada. Pero survive naman palagi. Ganon katindi ang lolo ko. Kakayanin ang lahat para makapagsimba. Wala kayo sa lolo ko. Noong 95 years old siya, umattend pa siya ng high school graduation ko. Siya na ang pinakamatandang tao sa venue. Noong tinawag ang pangalan ko, ang lakas ng palakpakan sa audience. Hiniyawan ako ng buong crowd. Akala ko sikat na ako. Akala ko ako yung bida. Yun pala, dahil nakita nila may isang lolo na mag-isang umaakyat sa stage. Tuwid pa ang lakad. Akala siguro nila VIP. Pero hindi. Lolo ko lang yun. Sikat talaga siya kahit saan siya magpunta. Wala kayo sa lolo ko. Meron siyang signature move sa aming mga apo. Yung magpamano kami, tapos may kasabay na pasimpleng abot ng pera. Magkukunwari pa akong hindi ko tatanggapin. Pakipot mo na ng onte. Wala talaga kayo sa lolo ko. Sa edad na halos 100, siya pa rin ang bida sa balato. Siya pa rin ang gustong mag-abot, mag-congratulate sa amin sa sarili niyang paraan. Hindi man siya naka-attend ng college graduation ko at 99 years old, iba pa rin ang blessing niya. Wala kayo sa lolo ko. 100 na siya, naglalakad pa rin siya mag-isa. Bumabagal na ng onte, pero nagagalit pa rin siya pag nag-offer tayo ng wheelchair sa kanya. Noong mga panahong ito, naalala ko nung kasama namin ni Ate Ka, nagbe-breakfast na kasama si lolo. Umaabot kami ng 4 na oras sa lamesa, umaabot na hanggang lunch. Kahit ubos na ang chicken nuggets ni Adelinda, si lolo, naghihiwa pa rin ng bawang at tinapay. Nakakainip ng onte, pero okay lang. Minsan lang naman ito, with lolo. Wala kayo sa lolo ko. Noong 101 na siya, nasa ospital man, naglalaro pa rin kami ng catch. Exercise daw niya yon para hindi manghina. Minsan, sumasayaw pa siya sa kama, sinasabayan namin. Binabasahan ko siya ng daily Bible, at kahit papaulitin niya sa akin ng 10 beses ang parehong paragraph, at paulit-ulit na tanong tungkol sa same verse, okay lang. Uulitin ko hanggang makatulog at makapahinga na siya. Wala kayo sa lolo ko.
Kinalaban niya ang COVID nung 102 na siya. At nanalo siya. Oldest survivor na siguro. Pang textbook. Pwede kong gawa ng research. Ganon kalakas ang lolo ko. Isang century na ng germs ang dinaanan niya. Kaya hindi siya basta-basta susuko. Lahat ng pandemic, lahat ng gera, nalagpasan niya. Sisiw lang ang COVID sa kanya. Pinakaba kami ng konti, pero salamat sa Diyos, nalagpasan niya. Wala kayo sa lolo ko. 103 na siya, nakakausap pa namin. Binibisita ko siya pagkatapos ng duty sa ospital. Kahit pagod at maraming paggagawin, worth it ang pagbisita. Nawawala ang lahat kapag nakikita kong dilat ang mga mata ng lolo ko. Kahit tumitingin siya, kahit wala siyang sinasabi, okay na akong makita lang siyang kising. Si Lolo Arturo ang pride ko. Siya ang script ko sa buhay tuwing kailangan kong magpakilala. Pero ang pinaka-importante sa amin, ipinaparamdam niya rin sa amin na kami ang pride niya. Kabisado niya ang pangalan namin lahat, bilang na bilang niya kami mga apo. Bawat achievement namin, kahit gaano kasimple, uulit-ulitin niya sa bawat bisita namin sa Rojas. Proud na proud siya na naging apo niya kami, pero ang totoo, kami ang pinakaswerte dahil naging lolo namin siya. Kaya lolo, sayang lang at hindi mo nahintay ang susunod kong graduation. Pero alam ko, pagdating ng araw na yun, nandun ka pa rin. Akyat ka pa rin sa stage kasama ko. Hindi man kita makita. Ramdam ko ang palakpak. Salamat sa lahat, Lolo. Salamat sa Diyos para sa 103 na taon. Ang isang buhay na tunay na walang katulad. Thank you po.